Ako at sabihin na natin no, na excited ako. Sabihin mo sa katabi mo, excited ka ba? Tapos sabihin mo sa katabi mo, bakit kapag pag December na ay ang tao ay busy-busy? Bakit kaya Makikita mo yan na hindi lamang ang mga tao pati sasakyan busy na rin. Nasa lahat na sa kalsada. Kasi lahat naghahanap ng regalo. So ang ating pag-uusapan ngayon ay sabihin mo sa katabi mo, the gift. So regalo. At yan po ay matatagpuan natin, babasahin natin mamaya sa John chapter 13, chapter 3 verse 16. Ang sabi po ng Bible ay napaka-clear sa atin na ang lahat sa atin ay tumanggap ng regalo. Meron na po bang mga tumanggap ng regalo mula sa mga Christmas party, company Christmas party, o lahat ng mga Christmas party? Diba? At ang mga regalong tinatanggap natin ay iba-iba. Kuminsan, ang mga regalong ito ay possible na magamit mo lamang in 1 month. Mga regalo na pwedeng isang kain mo lang, wala na. Mga regalong hindi panghabang buhay, kundi lahat ng ito ay pansamantala. Tama? Pero itong ating pag-uusapang regalo ay magagamit natin for eternity. Mapapakinabangan natin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. So, basahin po natin ang walang kamatayang John 3:16. Sabi ng iba, may narinig akong comment ng isang member ng isang pastor na ang sabi, Pastor, wala na po bang ibang preaching ang gagawin mo? Gasgas na sa amin ang John 3:16. Ang sabi ng pastor, hanggat hindi ko nakikitang ginagawa mo ang John 3:16, hindi ko hihinto o hindi ako hihinto na ipangaral ang John 3:16. Ano ang sabi riyan? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya. Ano raw ang sabi? Yun po yung dapat nating tandaan. Ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kuminsan, yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos, at maraming Kristiyanong ganito ang kanilang attitude, na kapag alam na nila yung kanilang binabasa, ang problema po ay hindi nila alam i-apply. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti na lang kaya mong i-apply. Kasi maraming Kristiyanong hearers lamang, pero hindi sila doers of the Word of God. Nag-agree ba yung katabi mo? Yun po yung maraming mga problema hindi lamang sa nakaraan, kundi sa season natin ngayon. Lalo na ngayon sa season nating Burr Month, pagpasok po kasi ng Burr Month, ay napakarami pang messages na maririnig natin sa iba't ibang platform patungkol sa Christmas. Tama po? Kung hindi po, wala pong bayad ang mag-agree o magsalita ng amen ha. Kung hindi po nag-i-amen yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, humingi ka ng pahintulot, ako na lang ang mag-i-amen para sa'yo. Okay ba yon? Okay, so agreement natin yan. Praise the Lord. Ang binigay ng Panginoon sa sangkatauhang regalo ay gift of love and gift of eternal life. Salamat po. So ibig sabihin, kapag nagbibigay tayo ng regalo, kung ano yung gusto nating ibigay sa riregaluhan natin, yun yung ibibigay natin. Tama? Na kung minsan yung regalo nating dala-dala at yung regalo nating ibibigay ay hindi po magdadala ng eternal life.
kundi lahat ng ito ay pansamantala. Kung halimbawa, damit, kung halimbawa, mga material things o mahalagang bagay, pwedeng lumuma, pwedeng taon lang ang bibilangin. Pero itong ating pag-uusapang regalo ay napakaganda. At ito po dapat ang ibibigay nating regalo sa mga taong nangangailangan ng ganitong klaseng regalo. Wala na yata akong kausap. Ayun. Okay. Ang sabi po sa Isaiah, chapter 9, verse 6. Ito ang sabi, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Sabihin mo, para sa atin. Ayan. At siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Hallelujah! Grabe yung regalong ito. Hindi sila natuwa. Praise the Lord. Ano ang sabi riyan? Tatanungin muna natin, ano po ba ang naging buhay ng mga tumanggap ng regalo? Halimbawa, nagregalo ka ng mga bagay na gusto mong ibigay sa kanya. So alam natin, sabi ko kanina, na ito ay pansamantala lang. Tama? At hindi ito nagdadala ng eternal life. At minsan din, may mga regalong hindi mo magagamit. Ako may natanggap akong regalo. Niregaluhan ako ng, ang size ko ay XL, medium. So hindi ko magagamit. At ang nakakatuwa pa, niregaluhan ako ng suklay. Grabe na talaga yan. Sabi ko, wala naman ako susuklayin. Nakuha ba ninyo? Kasi yun lang ang gusto ng magre-regalo sa iyo. Kung ano yung ikinatutuwa niya, siguro, ibibigay niya sa iyo. O di kaya wala na talaga siyang maisip na iririgalo. Pero ito ang sabi, nung tumanggap ng spiritual gift, itong mga taong ito, anong naging klaseng buhay ang mayroon sila? Ang sabi po riyan, sa Galatians chapter 2 verse 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Anong sabi ni Paul? Sabi niya, nung tinanggap ko yung regalo na si Jesus, hello? Ang sabi niya, hindi na ako nabubuhay. Si Jesus na ang nabubuhay sa akin. Anong ibig sabihin? Nagkaroon ng transformation ang buhay ni Paul dahil tumanggap siya ng regalong spiritual na regalo. Hallelujah! Palakpakan niya natin ang Diyos dyan. At ano ang sabi? At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin. Wow! Ang sabi ko kanina, ang regalo nating tinanggap ay gift of love. Hello? So alam ni Paul kung paano siya nakaranas ng pagmamahal sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Nung nakilala niya si Kristo, nagbago ang buhay. Nagkaroon ng transformation kasi ang salita ng Diyos ay hindi informational, but it is transformational. Hallelujah! Habang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, habang tayo ay nagbumuni-muni, nakikita natin kung sino tayo in the sight of God. And then kapag nakita natin yung ating sarili, inaalay natin ngayon sa salita ng Diyos. At kapag naalay natin sa salita ng Diyos, yung mga bagay na hindi tama, itinatama. Yung mga bagay na hindi karapat-dapat, nagiging karapat-dapat. Bakit? Kasi may conviction. Nagkakaintindihan pa tayo? So ibig sabihin, napaka-importante pala na yung ating i-prepare ngayon, sa season natin ngayon, na regalo doon sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa naka-experience ng pagmamahal ng Diyos at hindi pa nila alam yung eternal life.
na dulot nito, regaluhan natin ng espiritual na regalo. Amen po? Naalala ko tuloy, noong kami ni Nanay Sita ay nagpipray kung paano namin maakay yung kanyang kamag-anak diyan sa Parañaque at ngayon ay Gia Palace na yan. So nagdala kami ng regalo. Ang regalo naming dala, isang bilaong pansit, isang balot na testy. Nung kami nandoon na, ibinahagi ko yung tunay na regalo. Regalo ng pag-ibig ng Diyos at kaalaman patungkol sa buhay na walang hanggan. Kaya naging simbahan, yung maliit na community na yon. Naging simbahan yung ginamit na isang bilaong pansit at isang tasty. Bakit? Kasi nalaman nila na merong espiritual na regalo. Hello? Kaya, kung kayo man ngayon ay nagpiprepare ng mga party-party ba sa inyong bahay, invite natin yung ating mga loved ones. At hayaan natin, i-prepare natin yung tunay na regalong hindi nila makakalimutan at ito ay magkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Pag nagregalo tayo ng pera, madali na lang yung mawala. Hello? Pag nagregalo tayo ng mga bagay na pwedeng lumuma, pwedeng mawala, pwedeng masira, nagdudulot lang sa atin yun ng panandali ang joy. Pero itong regalo na ito, yung kinakanta natin, the joy of the world. Okay? So maliwanag? So napakaganda na isipin na yung regalong ito ay hindi para lamang sa iilan. Kundi ang sabi riyan, ibinigay sa atin. Hello? Yung word na atin. Salamat po. Wala nag-agree doon eh. Yung word na atin. So ibig sabihin, para talaga sa iyo yung regalong ito kung tatanggapin mo. Para talaga sa mga mahal sa buhay mo, yung regalong ito kung isi-share mo. Kung ibibigay mo sa kanila ito, ay matatanggap nila yung tunay na regalo. Hallelujah! At tunay nga na hindi lamang pampamilya, pang sports pa. Okay? Agree? So, isa-isahin natin kung ano-ano yung mga pakinabang ng regalong itong espiritual. Kasi kapag hindi natin napapansin, may mga bagay na pwedeng makalimutan natin at hindi tayo magkaroon ng focus. Ang sabi po, ang tanong natin, anong klaseng regalo kaya ito? So binasa natin, si Jesus ay nagiging regalo para sa atin. Ano ba ang nagagawa niya? At papaano po ba binigyan siya ng title? Doon sa ating binasa sa Isaiah. Unang-una, basahin natin uli yung Isaiah chapter 9. Ang sabi po rito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ayan, ulitin natin, para sa atin. Para sa iyo, ang laban na to. Okay? Ano ang sabi riyan? Ibinigay sa kanya ang pamamahala. Unang-una, ano raw ang ibinigay sa kanya? Kapamahalaan. Yan ang tunay na regalo. Hallelujah. Pwedeng mamahala sa'yo. Pwedeng mag-guide sa'yo. Pwedeng magbigay sa'yo ng instruction. Pwede kang tulungan at dalhin sa kung saan niya gusto. Yan ang regalong tunay. Amen po? So unang-una, tagapamahala. Ang tanong. Pwede nating tanungin yung ating sarili ngayon. Ako nga ba talaga ay pinamamahalaan ni Kristo sa buhay ko? Si Kristo nga ba talaga ang hari ng buhay ko? O para siyang isang gamit lamang na kapag kailangan natin ay kukunin natin doon sa taguan? Na hindi siya useful every day. O special occasion lamang. Di ba kapag sa tao, special occasion kapag may problema? Amen. Kapag birthday, special occasion yan. Tama po ba?
So doon lang ba si Kristo dapat i-apply kapag may problema tayo, kapag may pagsubok tayo, kapag dumating ba sa atin yung mga di ng buhay? Disappointment, discouragement, despair, difficulties in life. Doon lang ba siya applicable? Hindi po. Kasi si Kristo ay handa tayong baguhin araw-araw. Ang sabi nga ng kanta, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Tama po? So kapag hindi si Kristo ang nagre-reign sa ating mga puso, possible po yung paglaki natin, paglago natin spiritually ay mabagal. At possible pa rin na darating ang mga Kristiyanong, ano nga ang halaman doon yung hindi lumalaki? Anong tawag? Bonsai. Tama? Pero sabihin mo sa katabi mo, salamat at hindi ka bonsai. Okay? So ibig sabihin, pamamahala, nasa balikat niya ang lahat ng kapamahalaan kasi siya ang ulo ng iglesia. Tama po ba? Siya rin ang ulo ng mga mananampalataya, tagapanguna, tagapamahala. Eh kahit na ang ulo nakalagay sa balikat. Tama ba? Saan man nakalagay ang ulo? Ibig sabihin, lahat ng bagay na kailangan ng mga taong nananampalataya sa Kanya, tulad ng katabi mo, ay si Kristo ang namamahala. Siya ang may kapamahalaan. So ngayon, kung siya ang may kapamahalaan sa buhay natin, siya ba ang nasusunod natin? Siya ba ang dapat nating sundin? Amen. Sumigaw ng malakas na amen. Kasi ang sabi sa Colossians chapter 1 verse 18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay muli sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Hallelujah! Palakpakan natin ang Lord. May Diyos tayong tagapanguna. Hallelujah! Ibig sabihin, sa bawat lakbayin ng ating buhay, hindi si Kristo nasa hulihan, kundi si Kristo ay nasa unahan. At kung ano yung gusto ni Kristo, yun yung ating lalakaran. Kaya nga sabi niya, I am the way, the truth, and the life eh. Nandyan po kayo? Praise the Lord, nandito pa rin po ako. So kailangan nating magpailalim sa pamamahala ng ating Panginoon. Parang magnet. Ano to eh? Kahoy, no? So hindi tatalab yung magnet dito. Pero kung iron to, pag may object dito at yung magnet ay nasa ilalim, o di kaya yung magnet nandito at yung object sa ilalim, kung saan yung magnet tutungo, susunod yung object. Tama? So ibig sabihin, si Kristo ang tagapanguna natin, si Kristo dapat ang mag-guide sa atin. At inaalaw dapat natin na si Kristo ang guide ng buhay natin. Amen po? Kasi kung hindi si Kristo ang guide natin, possible po tayong hindi tayo makarating sa finish line. May nag-aantay pong finish line sa atin. Ang magtatagumpay, makakasama ni Kristo. At ano ang sabi niya? Well done and faithful servant. So ibig sabihin, kailangan po ba natin na si Kristo ang tagapanguna? Kaya nga gumawa siya ng avenue eh. Dahil ang tao hindi makakapunta sa kinaroroonan ng Ama. So gumawa siya ng venue, ang Ama. Pinadala niya si Jesus. At ang sabi ni Jesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang iba tayong dadaanan. Walang religion na pwede tayong kapitan para sa kaligtasan. Ang religion hindi masama. Hello, dadalhin tayo sa tagapagligtas ng religion. Pero si Kristo ang ating tagapagligtas. Maliwanag po ba yon? So yun po yung kailangan nating maintindihan. Na siya po ang daan. So, anong daan ang nilalakaran mo ngayon?
Eh, ang dami ngayon, no? Ako nagwe-waste ako, kuminsan nagagalit yung waste sa akin eh. Kasi in 300 meters, turn right. Eh, hindi ko na papansin na wala pang 300 meters, may right na, nagra-right na ako. Kaya pinababalik ako. So anong ibig sabihin? Possible na tayo po ay marong way. Pero kung si Kristo po ang ating susundan, hindi po tayo marorong way. Bakit? Siya nga ang daan ng ating buhay. At kapag sa Kanya tayo sumunod, ang ating buhay ay hahantong sa langit. Ang susunod na katotohanan sa regalo natin at magagawa niya sa atin, siya po ay kahangahangang tagapayo. Bakit? Sino ba rito yung hindi nakaranas ng kalungkutan? Taas ang kamay. Praise the Lord, kasama ninyo ako. Lahat tayo nakakaroon ng kalungkutan. Amen po ba? So ano ang sabi? Kung ikaw ay nakakaranas ng kalungkutan, kung ikaw ay nangangailangan ng advice, naandyan si Jesus. Huwag nating pakinggan yung advice ng social media. Amen po? Makinig tayo kay Jesus. Kasi siya po ang kahangahangang tagapayo. Ano ang sabi? Psalms 73 verse 24. Ano ang sabi riyan? Ang mga payo mo ay umaakay sa akin. Marangal na ako'y iyong tatanggapin. So ang payo na nagmumula sa Diyos ay tamang payo. Hindi trio tagapayo. Di ba may palabas na ganon? Trio tagapayo. No? May attorney at ano pa ba yung character ng iba? No? Psychology. Ayan. So ibig sabihin, kapag nangangailangan tayo at naguguluhan tayo sa ating buhay, na sa tingin natin parang yung ating patutunguhan ay madilim, hindi tayo makakapag-decide ng tama. Hindi natin maiisip kung ano yung accurate way na dapat nating lakaran. Lapit lang tayo kay Jesus. Kasi si Jesus lang ang pwedeng tumulong sa atin. Na kuminsan nga, kahit ang ating mga mahal sa buhay, yung mga taong malalapit sa atin, yung mga close friends natin, pero may limitasyon yung kanilang pwedeng magawa. Pero praise the Lord, mayroon tayong tagapayong unlimited God. Amen? So siya ang ating sundan. Siya ang hayaan nating umakay sa atin para tayo ay magtagumpay. 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Huwag kayong paluloko. Ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. So ibig sabihin, pinapayuhan ni Paul yung mga mananampalataya sa Korinto. Na ang sabi riyan, huwag kayong magpapaloko. Piliin ninyo kung sino ang inyong mga kasama araw-araw. Hello? Dahil kapag hindi natin na-distinguish yung character ng ating mga kasama araw-araw, pwedeng maka-influence sila sa atin. Patutungan ni Pastor Elmer, hindi pa naman kami mga Kristiyano noon. Nagbakasyon siya doon sa amin sa province namin. Tinuruan ko siyang uminom. Ako kasama niya Elasinggiro ako. So kung sino yung kasama mo, magiging ganun ka. Tama? Praise the Lord. Pareho kami na born again. Pareho kami na-transform ng Panginoon. So anong ibig sabihin? Kapag ang kasama natin ay maka-Diyos, hello? Maka-Diyos ding ugali ang ma-adapt natin. So piliin natin, sino ba ang mga kasama natin ngayon? Dahil hindi lahat ng oras sa ating buhay ay Christian yung ating kasama. Tama? So hayaan natin na itong mga kasama natin ay tutulungan tayong mapalapit sa Diyos at hindi mapalayo. Mapainit sa pananampalataya at hindi mapalamig sa pananampalataya. Kaya ang sabi niya, encourage niya sa mga Corinthian Christian, 34, verse 34,
magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, salamat at matino ako ngayon. Amen? Tama? Ano ang sabi pa? Ang iba sa inyo ay hindi kilala ang Diyos. Yung kausap niya ay Christian. Hello? Sa Corinth. Pero ang statement ni Paul, nakakasakit ng damdamin. Bakit? Kasi ang sabi roon, ang iba sa inyo ay hindi kilala ang Diyos. Posible ba yun na sa church ka, hindi mo kilala ang Diyos? Ang ibig sabihin na hindi kilala, hindi sinusunod. Kasi walang taong hindi nakakakilala sa Diyos. Pangalan pa lang eh. Eh kahit nga yung mga sabihin na nating gumagawa ng masama, nananalangin din yan sa Diyos na hindi sila mahuli. Di ba? Tumatawag din yan. Kaya ang ina-address ni Paul dito sa mga Kristiyano sa Korinto ay kailangan huwag masira yung kanilang testimony. Kasi ang sabi, sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. So anong ibig sabihin? Di bali niya, nasa harap ko, sabi ni Paul, mapagsabihan ko kayo, wag lang ang ibang tao ang magsasabi sa inyo tungkol sa inyong mga ginagawa. Ay bakit tahimik sila? So ibig sabihin, gusto ni Paul na turungan ang Christian na lumapit at magpakatotoo sa Diyos. Okay? Nandiyan kayo? Patuloy? Kasi gusto ni Paul na i-address sa mga Christian na meron tayong tunay na pastol. At dapat yung mga tupa ay nakikinig sa boses ng pastol. Ano ang sabi sa John chapter 10 verse 27? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Hallelujah. So anong ibig sabihin? Meron tayong pastol na sinusundan. Amen. Bilang mga tupa, ang mga tupa ay nakikinig sa boses ng pastol. Boses pa lang. Hello? Ginaguide tayo. Ano ang susunod? Makapangyarihang Diyos. Regalo sa atin. Dala ni Kristo. Na kapag tayo ay lumapit kay Kristo, meron tayong tinatawagang makapangyarihang Diyos. Meron tayong dalalanginan na makapangyarihang Diyos. Kaya nga kapag tayo ay nananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen? Then ano ang sabi Matthew chapter 19 verse 26? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. So anong ibig sabihin? Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay walang imposible. Ano man ang dinadaanan mo ngayon, kapatid, kaibigan, mga minamahal, may magagawa ang Diyos sa iyo. Kung ikaw man ngayon ay nakakaranas ng kahirapan, emotionally, mentally, physically, at sa mga nakikinig sa atin sa online, kung kayo man ay may nararamdaman, may nararanasang hindi kayo komportable at hindi ninyo gusto, meron tayong lalapitang Diyos na makapangyarihan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung ating regalong tinanggap, useful. Daily. Amen po. So hindi po siya itinatago at itinatabi kapag ayaw na natin. Siya ay kagamit-gamit araw-araw. At yun yung gustong ipaunawa ng Panginoon sa atin sa season ngayon. Sikapin po nating magbigay ng regalo na magdudulot ng buhay na walang hanggan sa mga mahal natin sa buhay. Hello? Walang imposible sa Diyos. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi. Ephesians chapter 3 verse 20. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin
sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Hallelujah! So ano magagawa ng Diyos? Higit sa ating inaasahan. Higit sa ating kalakasan. Higit sa ating iniisip. Palakpakan natin at mayroon tayong Diyos na ganito. Meron tayong regalong ganitong tinanggap mula sa ating Ama na ngayon ay nakikinabang tayo at ang ating mga mahal sa buhay ay kailangang maabot din. Amen. Hindi lamang sa makapangyarihang Diyos, kung fatherless ka, meron tayong lalapitan. Ang sabi, walang hanggang Ama. Hallelujah. Amen. So ibig sabihin, kung hindi ka nakakaranas ng pagmamahal sa biological na father mo, meron Diyos na mapagmahal na kaya kang mahalin, na walang kondisyon. Hello? Ibig sabihin, siya po ay may magagawa. Psalms 90, verse 2. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nilikha itong buong daigdig. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan. So anong sabi kay Jesus? Siya noon, siya ngayon, at siya sa hinaharap. Hallelujah. So hindi siya nawawala sa eksena ng buhay natin dapat. So dapat siya ay nagiging priority natin sa ating buhay. Ulitin ko po, sa ating pong pagdiriwang ngayon ng Kapaskuhan, sikapin po natin, kahit wala po kayong babaluting regalong material, basta't meron kayong nakahandang regalong espiritual sa ating mga mahal sa buhay. Yan ang pinakamagandang regalo na hindi kayang pantayan. Hindi ba ninyo alam, nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh na walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Hallelujah! Bukod lamang siya ay walang hanggang Ama, siya rin po ay prinsipe ng kapayapaan. Dahil alam ng Diyos na tayo ay pwedeng makaranas ng kaguluhan, na kailangan natin yung kapayapaan. Amen. Itong taon na ito, bago matapos yung taon, may shaking ang inalaw ng Panginoon sa aming pamilya. Pero salamat, itong kapayapaang ito ang nagdudulot sa amin para magpatuloy, para papurihan ang Diyos, para ipagpatuloy yung inatang ng Diyos na task sa amin at sa akin bilang manggagawa niya. Hindi man karapat-dapat, pero minarapat ng Diyos na gamitin ang inyong lingkod para sa kanyang kaharian. So ang kapayapaan ay hindi po kapayapaan ng mundo, kundi ang kapayapaan na inaalok ng Panginoon ay ito yung kapayapaang hindi kayang pawiin ng kaguluhan sa mundong ito. Dahil ang kapayapaang ito ay si Kristo. Amen? So, 2 Thessalonians chapter 3 verse 16. Ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Hallelujah. So, ibig sabihin sa bawat sitwasyon ng ating buhay, pwede tayong maka-encounter ng kalungkutan. Amen po. Alam niyo ba, pagkatapos ng Pasko, ang daming malulungkot. Totoo yan. Ang daming mga malulungkotin na. Amen. Kasi ubos na. Hindi kayo malulungkot kung ang inyong ibibigay na regalo sa mga mahal ninyo sa buhay. Huwag lamang isipin ninyo yung puro material. Pwede rin magbigay, pero higit sa lahat, espiritual na regalo. Amen. Para hindi tayo malungkot. So sa lahat ng paraan, ang sabi riyan, last verse na babasahin natin. Handa na po ba kayo? Colossians chapter 3 verse 15. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo,
sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ito yung aming ginagawa. Ito yung aking ginagawa. Ano mang kalungkutan, ano mang problema, ano mang pagsubok, ang kalakasan ng Diyos ang magtatayo sa atin para magpatuloy. May mga bagay emotionally na labanan. May mga bagay na mentally na labanan. Pero kapag ang kapayapaan ng Diyos, ay napagyaman natin sa atin, walang pwedeng pumawi ng kapayapaan na yan. Ano man ang dumating, magpapatuloy ka, kapatid. Makakatayo ka. Magagawa mo yung misyon ng Diyos at mararanasan mo yung paggabay ng ating Panginoon. So yun po yung regalo na gusto ng Panginoong ipaalala muli sa atin. I-repress natin sa ating puso na ang mga regalong ito ay hindi kayang pantayan ng regalo ng mga bagay sa mundong ito. Hindi ka pagagastos. Amen? Libreng-libre pa. At may pakinabang. So inanyayahan ko ang lahat na tumayo sa mga oras na ito. Tanong ko kanina, hindi ko nakalimutan yung tanong na yon. Totoo ba na si Kristo ang siyang nangunguna sa buhay mo? Pwede natin po yung itanong. Huwag mo nang intindihin yung katabi mo. Tanong natin personally sa ating buhay. Si Kristo nga ba talaga ang nangunguna sa buhay ko? Kasi kung sa tingin mo, kapatid, hindi. Kung sa tingin mo, ups and down ang buhay mo. Sa tingin mo, shaking ang buhay mo. Kung sa tingin mo, roller coaster ang buhay mo. It's time to realize na mayroong Jesus na pwede nating lakaran kasi nagpakilala siya sa atin na siya ang daan tungo sa ating Ama.